ang bayan ng Rubicuta. Wala rin pala itong pinagkaiba sa tunay na syudad. Pakiramdam dito ay tunay at parang hindi sa loob ng laro. Sa palagay mo kaya si Finks at Phaeton ay nandito rin? Hindi ko alam. Kikilos tayo ng sarili natin. Una, kumuha tayo ng mga impormasyon. Ano, talunin natin ang laro na 100%? Oo. Ikaw ay inatake kanina nang hindi nyo kilala at ginamitan ka ng spell nung papunta kayo dito, hindi ba? Ah, ibig mo sabihin, pinagmamasdan mo rin kami? Oo. Ang mission ko ay mag-obserba at mag-recruit ng tao. Kung sasama kayo sa akin, sasabihin ko kung anong klaseng spell ang ginamit sa'yo nung nakaharap nyo. Pati na rin kung anong spell card yun. Pwede kayo magdesisyon kung sasali kayo o hindi, matapos nyo kaming pakinggan mamaya. Ito na ba ang lahat? Kumusta naman yung dalawa? Sabi nila ayaw nila. Niayaw man lang nila akong pakinggan. Ganun ba? O paano? Umpisahan na natin. Kani-kanina lang may isang player na pinaslang doon. Dumating yun dito na halos kasabay ninyo. Nakita sa ng dalawang ito. Ang katawan nun ay pinasabog. Yung pinaslang kanina, maskulado na lalaki. Itim ang buhok niya. Siya rin ang unang pumasa sa pagsubok. Ang bomber ang may gawa nun. Sigurado yun. Bomber? Una sa lahat, gusto ko muna mapanatag ka sa pinaka-problema na bumabagabag sa'yo. Ang pangyayari kanina ay hindi pinaslang ng spell. Ang spell kasi sa laro na to ay wala makamandag na epekto kung gagamitin to sa kapwa mo naglalaro dito. Ibig sabihin nito, hindi mo talaga ikamamatay ang spell attack kung sakaling ikaw man ay tamaan sa larong ito. Eh di ibig sabihin hindi lang si Kiluwang nagamitan ng spell na to. Merong 40 klaseng spells dito. Mga atake, depensa, makilos at marami pang iba, pero ang klase na ginamit sa'yo ay mailalagay sa ilalim ng pagsa-surveillance. Ang maaaring ginamit ay trace or addition na spell. Jason! Attack Kilua! Kung sino man naman lalaro na ginamitan o tinamaan ng ganitong klase ng spell sa loob ng larong ito, malalaman ng kalaban ang lahat ng impormasyon. Lalantad ang lokasyon mo pati na rin ang mga card na hawak mo. Hindi ka na makapagtago pa sa kanya. Ang isa pang malaking disadvantage ito sa kalagayan mo ngayon ay magiging malaking pabigato para sa'yo dito sa laro. Dahil ikaw nga ay nagamitan ng ganitong spell. May ibang mga players ang nagbabantay agad sa start area upang maatake nila ang mga bago ng ganitong klase ng spell. Nang sa ganon, kung sakali makakuha ka ng rare card, agad nila malalaman ito at mapupuntahan ka nila para kunin sa'yo ng sapilitan ang pinaghirapan mo. Ang pinakamasaklap nito, baka ito pang ikatapos mo. Katulad ba nung nangyari sa isa kanina? Sasabihin ko sa inyo na hindi ako ganun kadaling tapusin. Hindi. Iba naman ang rason ng pagkapaslang sa isa kanina. Mga manlalaro na dinadala ang player hunting sa mas labis pa na kadahilanan. Ang mga taong ito ay pumapas lang para lang mabawasan ang kanilang mga makakalaban. Ano? Gusto na ba? Maingat sila sa pagpili ng kanilang mga biktima. Umaatake sila na walang makakapansin sa ikikilos nila. May 4 na tao kaming pinaghihinalaan dito dahil sa estilo ng pagpaslang sa mga manlalaro na walang kamalay-malay sa magiging katapusan nila. Yung kumitil sa kanya kanina ay isang gumagamit ng nen. May kapangyarihan ng manlalarong ito ng control at release. Sa itsura ng katawan ng pinaslang kanina, sigurado kami, yun ay kagagawa ng tinatawag naming bomber. Meron 3 paraan para makakuha ka ng card dito sa loob ng laro na ito. Alam niyo ba kung paano? Kunin mo na mag-isa! Oo, isang paraan na yan. Makipagpalitan ka sa kapwa mo naglalaro. Pangalawa na yan. Ang pangatlo, kukunin mo ito sa mga kalaban mo sa laro, hindi ba? Oo, tama ka. Sa sinabi nyo, meron tumigil sa pakikipagpalitan at paghahanap. Mas pinili nilang gamitin ang pangatlong paraan na kuhain ng mga card sa iba. Pero yun nga lang, sa bayolente at sapilitan na paraan. Sila'y nananakit, at namimilit na ipalabas ang binder ng player. At sa mga ayaw pumayat, sila'y tinatapos sa mga taong ito. Kung mamamatay ang player, ang singsing ay mawawala, at ang card data ay mabubura. Sa ganitong pangyayari naman, hindi mo makukuha ang card, pero ang bilang ng mga card ay dadami. Ha? Anong ibig sabihin nun? Kung hindi mo makukuha ang card, ito'y mawawala rin? Dadami kasi ang bilang ng mga card. Ipagpalagay na natin kung ang isang item ay umabot na sa maximum limit ang bilang nito. Kung tatapusin mo, ang nakakuha nun ay agara na mawawala ang card na yon at malilibre ang slot para sa mga card. Ganun lang kasimple. Hindi mo makukuha ang card kapag kinitil mo ang player. Sa umpisa pa lang, ito na agad ang patakaran para mapigilan ang pagpaslang ng bawat manlalaro. Pero,
Meron ng 10 taon nang lumipas nang lumabas ang laro. Sumasama na ang sitwasyon. Ang akala na iba, pag pumaslang sila ng manlalaro, magkakaroon sila ng malaking pagkakataon para makuha ang magagandang card na hinahangad ng karamihan sa larong ito. Iniisip nila sa ganitong sistema matatapos ang laro. Alam ko na gusto nating lahat na tapusin ang laro na ito. Kailangan mag-ipon ng mga kasama para matalo natin ang laro. Tulungan niyo kami. At papaano? Sa 3 pamamaraan, sabihin mo kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Sa pangatlo. Ganun ba? Kukunin mo sa dahas ang lahat? Mali ka! Hindi kailangan gumamit ng das para lang makuha yon. Spell. Kukunin mo sa spell? Tama. Teka, galing ka na ba dito? Bago lang ako dito. Pero natural lang na isipin mo ang pamamaraan na yun. Tama ang sinabi niya. Kukunin natin ang mga card gamit ang spell sa laro. Sa 4 na pong klase ng spell na ginagamit, may magagamit na pang-atake at pang-depensa. Atake para makuha ang card at depensa para protektahan ito. Pakakawalan natin ang mga card, gamit natin ang spell sa laro. Ganun na nga. Una kunin natin ang mga defense card at sirain natin ang proteksyon ng kalaban. Pagkatapos gamitin natin ang attack spell para makuha palabas ang mga card ay tinatago ng mga player sa binder pockets nila. Tama ang sinabi niya, at para magawa nating lahat ng planong ito, kailangan natin ng mga halos 1,700 cards. Sa ngayon ay may 800 cards na tayong aasahan na manggagaling sa 53 miyembro. Ang mga card na kakailanganin natin ngayon para matalo ang laro na to ay manggagaling din sa mga binder ng bawat miyembro. Meron na tayong 67 magagamit sa 100 cards. May halos 70% na kayo ngayon sa lahat ng mga kakailanganing card? May 5 taon na namin naisip to. Nung una, akala namin ay posibleng mangyari to. Pero itong mga nakalipas na buwan, ang mga card at mga miyembro ay dumadami. Kaya ngayon, malaki ang pag-asa na mabuo ang planong imposible. Panahon na lang ang kailangan. Wala talagang imposible kung maniniwala ka. Sa tingin ko ngayon ang panahon para mapigilan at mahinto natin ang brutal na larong ito. Wala na akong nakikita pa na iba pang paraan para talunin ang larong ito. Ang pinakapunto lang ng larong ito ay manguha at mag-ipon ng mga card. Kahit makakuha ka ng card, malaki pa rin ang posibilidad na ito'y mawawala sa'yo. Pero sa pamamalakad na ating gagawin, ang mga card na makukuha natin itatago sa isang ligtas na lugar kung saan ito'y mapuprotektahan. Kaya hindi tayo dapat mangamba. Ang mga spell card na kailangan natin ay siguradong mapapasa atin din sa loob ng 2 buwan. 1 buwan pa uli ang kailangang idagdag para matalo na ang larong ito. Suma total ay 3 buwan lahat ang tatakbuhin. Ano ang premyo? Ano mga hatiin ang patas ang premyo sa bawat isa pagkatapos ng laro? Alam namin na pumunta ka dito para maglaro sa ilalim ni Ginoong Batela. Malinaw din ang lahat. May premyong nakalaan dito na 500 milyon. Sa tingin ko sapat na yun para paghatian ang lahat. Ang 200 milyon ay paghahatian ng 10 miyembro na nag-isip kung paano gagawin ang planong ito. Ang matitira ay paghahatian sa lahat ng matitirang miyembro. Ang bawat isa dito ay maaring makatanggap ng tigda 2 milyon sa hatian. Kung kayong lahat ay sasalit sa amin ngayon, sisirain namin ang spell sa ginamit sa inyo ng kalaban. Kung lalabas kayo sa laro ng 1 beses, mawawalang bisa ng spell na umatake sa inyo. Pero batid din namin na alam niyo rin lahat na hindi lang basta ganun kadali ang lumabas sa larong ito, hindi ba? Gagawin niyo ang lahat ng yan gamit din ng spell? Oo, tama ang iniisip mo. Marami kaming hawak na spell cards na magagamit natin lahat para makalabas tayo sa larong ito. Ha? Hindi ka makakalabas dito hanggat wala si't hindi mo nakukuha ang espesyal na bagay na kailangan mo makuha. Sali ako. Sa tingin ko kasi baka matagalan akong tapusin ang larong ito kung mag-isa lang akong kikilos at gagawa ng paraan. Aaminin ko na sa inyo, hindi na masama sa akin ang kumita ng 2 milyon sa loob ng 3 buwan. May tanong ako. Kung sakaling dumating ang panahon na makakuha akong mag-isa ng rare card, isang item na may SS rank, lalaki ba ang premyo ko? Oo, dahil ang isang SS rank card mismo ay nagkakahalaga na ng 5 milyong genis. Okay, sasali ako. Kayong dalawa, sasali ba kayo? Pasensya na, Kiluwa. Ha? Pasensya sa ano? Maraming salamat. Gusto kong laruin to ng mag-isa. Pasensya na, yun ang sinabi ng leader eh. Kaya pass na rin ako. Ikaw, sasali ka? Ha? Teka.
Ay. Mabuti naman at mga spell na ginamit sa ating lahat ay nawala na rin. 3 buwan para talunin ang laro. Hindi na to magiging mahirap sa atin. Paano ka naman nakakasiguro? Kumpleto na ba ang lahat? Ano klaseng spell yun? Yun ay magnetic force. Ang kakayahan ng spell na ito ay dalhin ka sa ibang manlalaro. Dadalhin ko kayong lahat ngayon sa aming hideout. Accompany on! Posestro! Maligayang pagdating sa inyo mga bagong miyembro. Kinakailangan pa nating maglakad ng konti para makarating sa hideout. Tawagin niyo ako sa pangalang Posefro. Lagi niyong tatandaan. Dahil kinakailangan niyong banggitin ang aking pangalan para makarating kayo dito sa hideout natin. Ngayon alam ko na. Hindi ka lang nila basta dadalhin sa hideout nila. Kailangan dumaan ka muna sa isang miyembro para makarating ka sa hideout nila. Masyadong maingat. Kayong 10 ang mamamahala sa pag-ipon ng mga bagong card na kakailanganin natin. Kaya pagdating niyong lahat sa hideout natin, kayo ay tuturuan tungkol dyan bago kayo ipadala sa ibang lugar. Ang destinasyon ay bayan ng magic ng Masadora. Yun ang tanging lugar na kung saan ay makakakuha ng spell cards. Tayo na. Ang halaga ng isang pakete ng card na naglalaman ng 3 ay 10,000 geni. Hindi mo malalaman kung ano laman ito hanggang hindi mo binubuksan. Kaya pala, ang mga rare card ay mahirap mahagilap. Parang mga trading card lang sila. Oo, ganun na nga. Kung makuha mo ang 40 klase, pwede mo silang ipapalit. Isang SS rank card lang ang katumbas noon. Isang SS rank card na may titulong Breath of Great Angels. Malamang, yung iba na nagsubok na makakuha noon, naghihirap pa rin na maipon lahat yon. Pero nagawa namin. May 40 klase na spell cards na kami. Kung ganon, bakit hindi na natin ipapalit yon sa Breath of Great Angel? Meron na pala eh. Oo, tama ka dyan. Gusto rin naman namin gawin yon. Pero may isa pang card ang kailangan munang makuha bago namin ipapalit ang mga spell card para doon. At ang pangunahing mission na gagawin nyo ay kunin na isang defense spell card na kung tawagin ay prison. Ayun siya. Yan ang hideout natin. Oh. Umpisa natin sa pagpapaliwanag ng mga spell. May mga tinatawag kasi tayo ditong close range at long range na spell. Ang close range na spell ay may limitasyon lang na 20 metro paikot sa user nito. Ang long range spell naman ay epektibo kahit saan sa islang ito. Ang 20 metrong paikot sa user ay napaka-importanteng lugar. Kailangan tandaan niyo ito ng katawan niyo. Kapag nagawa niyo ito, tayo ay makakasali na sa misyon. Ano to? Yan ang impormasyon na magpapaliwanag sa lahat ng mga kailangan niyong malaman tungkol sa spell cards. Listahan pala ng 40 klaseng spell cards. Gusto kong tandaan niyo at isang-isip ang bawat card. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para memoryahin ang lahat ng mga nandyan. Ganon pala yun. Simple lang pala, ngayong alam ko na, ang mga defense card ay madali lang pala makuha at marami ang bilang nila dito. Tapos kung ang atake mo ay tagumpay, makakakuha ka rin pala ng rare card. Kaya kung makukuha mo ang lahat ng defense cards, posible nga na matalo mong laro na to. Ang listahan na yan ay sisirain matapos ang 1 oras. Sa mga hindi nakatanda nito, gagawin natin sila mga trabador. Ano? Tapos ko na. Ano ka mo? Pasensya ka na, Kiluwa. Hindi ko lang kasi talaga maatim yung ganun eh. Ay. Ang hindi ko makuha, bakit humingi ng pasensya? Siyempre, kasi ikaw yung inatake kanina. At hanggang ngayon, nasa ilalim ka pa rin ng spell na yan. Ayun ba? Paliwala yun. Hindi naman siya nakakalason eh. O kung ano pa man. Teka nga muna, bakit ka ba nagalit kanina doon? Ah? Huwag ka na magsinungaling. Nahalata ko yun. Ano kasi? Tinawag nila ang laro na tong brutal at ang punto ay manguha sa kapwa. Hindi naman dapat ganun na mangyari. Hindi ko nagustuhan ang narinig ko kanina. Gusto kong masiyahan sa laro na to, katulad ng sinabi ni Jin sa akin bago magumpisa. Binabati kita, Gon. Ako at ang mga kasama kong gumawa ng laro na to. Sana maligayahan ka.
Nung bumaba na ako sa start area, alam ko na hindi magiging madali ang lahat dito. Pero hindi yun dahil sa natatakot ako o kung ano man. Ang iniisip ko, ang lahat ng nandito ay masisiyahan sa laro. Oo, totoo ang marami na rin talagang namamatay dito. Pero ang nakakatakot ay hindi mismo ang laro, kundi ang tumatakbo sa isipan ng bawat manlalaro na sumali sa larong ito. Hindi natin kailangang manakit para lang makakuha tayo ng card na kailangan natin. Sa palagay ko, isa na rin kasi pamamaraan yun eh. Kiluwa, seryoso ka ba dyan? Hindi nga ba't yun ang dahilan kung bakit ito naging hunter game? Pero, Sandali. Hindi naman ako kikitil eh. Tangayon ako sa mga sinabi mo kanina. Sabihin na natin ang bawat player, imbis na magpaslangan, maglabas na lang ng tig-isang card. Tapos pag-usapan nila at desisyon na ng patakaran kung paano mapupunta ang card sa mananalo ng walang dahas. Pwede yun, di ba? pwede yun. Di ba? Oo nga, kukuha tayo. Pero hindi naman sa sapilitan o sa violating pamamaraan. Tama ka. Alam mo, sa totoo lang, patas kung maglaro yung taong umatake at nagbigay sa akin ng spell kanina eh. Tama lang at natural yung ginawa niyang pag-atake sa akin. Ganun kasi talaga ang laro na to, di ba? Natural lang at may punto din yung sinasabi ng tao kanina sa plano na naisip nila. Yun nga lang, medyo iba at hindi makatayo yung pamamaraan na gusto niya. Oo, tama ka. Paano? Mabuti pa kalimutan na natin silang lahat. Andito na tayo para magpakasaya sa laro, hindi ba? Kiluwa, Hmm? salamat sa'yo Ha? Kasi, natutuwa ako't nakasama kita dito. Hindi, natutuwa talaga ako. Kasi mabuti't nakilala kita. Ano pa sinasabi mo dyan, ungas? Ano? Totoo naman yung sinasabi ko sa'yo Kabaliktaran. Gun. Ako yun. Ang totoo. Ako ang talagang natutuwa. At nakilala kita. Ngayon, alam ko na. Kaya pala nagalit ka at umalis kanina. Isang inosenteng pagkakaibigan. Nakakatuwa na mamagitan ito sa dalawang bata na lalaki. Ang saya. Gusto ko yatang sirain pagkakaibigan nila. Kiluwa, Jack and Poy na! Teka, bakit pa bigla-bigla ka? Kasi kailangan na natin masanay para sa tournament. Bilis sa pagbato! Jack and Poy! Talo na naman ako! Bakit palagi na lang ganun? May sikreto kasi yung larong ito. Natutunan ko kasi lahat to sa isang mangingisda na minsan nagpunta sa Whale Island noon. Makinig ka sa akin, Gon. Ang importante dito ay dapat mag-upisa ka sa bato. Pagkatapos, ang kalaban mo ay magtataas ng kamay niya na nakasara. At bago bumaba ang kamay niya, madalas na mangyari kung mapapansin mo, nakabukagan ang kamay niya sa pagbaba. Kung mangyari na ang kamay niya nakatikom sa pagbaba o mag-iba ng kilos, agad kang magbigay ng makakatalo doon. Kung alanganin ka naman, mabuti pang gamitin mo ang gunting. Mas malaki ang pagkakataon mong manalo. Kung magagawa mong maunahan at maisa ng kalaban mo sa pagbaba ng kamay niya, magiging madali sa'yo ang makahula. Kaya kung mabilis ang mga mata mo, sigurado may 70% kang mananalo. Ang daya mo, Gon! Hindi mo sa akin sinabi kagad ang sikretong yun ah! Yung panahon na yun! Pati yun! Akala mo lang madali pero hindi lang yung ganun. Dahil hindi naman lahat ng tao kayang gawin ng ganun eh. Kahit ano pa sabihin mo, daya pa rin yun! At ano, hindi mo gagamitin yon? Gagamitin! Sige, tawagin natin ang project na tong Win by Ice! Ay, espatan ako totohanan! Atin o! Ready, go! Bilis sa pagbato! Jack and Boy! Ang champion, walang iba kundi si Kiluwa! Yes! Kaliwang kamay yun ah! Hindi ko talaga inakala na gagamitin mo ang dalawang kamay mo para sa final match na to. Wala naman kasing mata sa nagsasabing bawal gamitin yun eh. Yun ang secret weapon ko para kay Gon. Yun ang tinatawag kong Switch Victory! Binabati kita. Ito ang espada ng katotohanan bilang premyo mo. Tignan mo, Gon! Ang card number ay 83. Ang card ay may designated pocket. Okay, may isang card na tayo. Ayos!